Hello, Taurus. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus Love. Reading tayo muli para sa sign ng Taurus. Kunin natin ng core energy mo o core overarching energy, kumbaga. So, paalala lamang po, kunin nyo lang kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na ang susunod na reading, ang siyang makakrelate kayo. Kaya subscribe lamang po kayo para maabutan nyo ang next na pag-upload. At maaaring yun ang narrative na talagang applicable sa inyo. Pero, naniniwala ako meron at meron kayong mapupulot dito. Kahit anong mensahe from a single card, lalabas yan. Nice! You could be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, pero not necessarily Cancer, Scorpio, Pisces. You could be ang overarching energy mo ay soulmate connection. Pwedeng childhood sweetheart, childhood friend. Um, kung you are not in a relationship, Taurus, maaaring this June, marireconnect ka sa iyong childhood friend or childhood sweetheart or basta meron kang makakausap from somebody in the past at pwedeng marirekindle ang inyong relationship. You are dealing with somebody, yun nga yung Cancer, Scorpio, Pisces, medyo out of whack ang kanyang emotions ngayon. This June, medyo, ewan ko, selos mode siya, monster mode, nagging mode, pwedeng time of the month, maghahanap ng away, I don't know, hindi balanse ang kanyang emosyon ngayon. Pwede din na ikaw to, Taurus, medyo hindi stable ang ating mga nararamdaman this June or lately, at it will bring you to reassess, asan ka ba sa buhay mo, pwedeng marirealize mo na parang I should travel more o kaya marirealize mo na I should have pursued this passion or maybe it's time for me to exercise, it's time for me to change my lifestyle. Yan, parang lifestyle change. Meron tayong mga bagay na in denial about and maaari din na ito ay may kinalaman sa current relationship mo. Parang hindi na nagiging healthy ang usapan palagi with a current partner. And so, somebody will come along who might stir that up o kaya magkakaroon ka ng fresh perspective dahil sa old person na yan na kilala mo na yan dati na makakausap mo this June. Pwede din nakausap mo na siya. At mag-uusap kayo ulit. At mapapaisip ka asan ka na sa buhay mo. Pwede din na may comparison, parang bakit siya, ganun, parang ang dami kong na-miss out in life, ang dami kong hindi nagawa, kailangan ko na sigurong gawin ngayon. Pwede din na magta-travel, magre-reconsider ng travel, o kaya pagsisisihan na hindi nag-travel. Pwede din na magre-reconsider na mag-work or overseas. Uy, Ten of Pentacles, this is nice, a life well lived. Tumanda, tumanda na. Tingnan mo may rings ng puno dyan, no? Parang lahat na ng tingin mong dapat na i-accomplish mo when it comes to finances, nagawa mo na. Pwede din na you are at a point in your life na napapaisip ka na sobrang perfect ng career ko, na trabaho kong mabuti na maganda ang career ko. Pero ang tanong is, masaya ba ako? Ang relationship ko ba is smooth and free-flowing? Parang hindi. Pwedeng nag-iinarte ang current partner mo ngayon. Pwede din na ikaw yung nag-iinarte pero essentially, first card pa lang lumabas, judgment here, merong parang in denial ka sa mga lifestyle changes na kailangan mong baguhin. Yan yung pwede din na feeling mo marami kang ipon pero you've missed out on life, hindi ka nakapag-travel kasi na-focus lahat sa investments o marami kang ininvestan na business, hindi nag-work pero o yung iba din maaari din nag-work pero napapaisip ka ngayon parang where should I diversify o kaya where should I have put my money, ganon. Parang feeling mo siguro napapaisip ka parang nag-fail ka in ways na ewan ko kung ano yung standard mo of success. Pero marami kang pera pero siguro napapaisip ka na I should have spent more sa ganito.
I should have diversified, ganyan. So, meron naman din isang tao dito, King of Swords, pwedeng ikaw to. Ito, feeling ko ikaw to. Kahit pa air sign to, parang feeling ko ikaw to, Taurus. Ang King of Swords, pwedeng presensya ng isang mas matandang tao, Libra, Gemini, Aquarius, air sign. Not necessarily those signs, pero it's more of the analytical logic. You are coming from a place of logic and reason. Merong mga bagay na parang hindi maganda sa pakiramdam, hindi maganda sa puso, pero tinatry mong intindihin yun by thinking, pwedeng overthinking, using your intellect para to make sense yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Um, Pwede din kasi na yung Six of Cups na yan, not necessarily childhood friend or childhood sweetheart. Pwede din kasi na, kumbaga, parang i-reverse engineer mo kung ano yung mga ginawa mo, yung mga choices mo in life in the past. And hindi ko alam kung may pagsisisi sa part na yun, pero napapaisip ka. Yun lang yun. Napapaisip ka na merong mga part na parang feeling mo you failed. Merong mga part na, let's say, parang ang successful ko nga when it comes to career, pero parang may pagkukulang ako sa ibang mga bagay. Pwede din na finally mapapaisip ka this June na parang kailangan ko na yatang mag-overseas work, kailangan ko na yatang tanggapin yung offer na overseas. Meron ano itong Queen of Cups na to, malaki yung influence niya sa emotions mo din this June, Taurus. Tinatry mong intindihin ang mga bagay-bagay, tinatry mo mag-come from a place of reason, logic, and i-assess ang mga bagay-bagay na hindi maapektuhan ng emotion. Tinatry mong i-regulate yung emotion mo at tinatry mong maging logical lang, hindi ka mapapadala sa emosyon. Pero for some reason, napapraning ka lang din sa kinikilos ng iyong partner. Parang he or she needs help, pwedeng ganon. At parang napapaisip ka, nasasaktan ka na nasasaktan siya. Parang ganon. Merong issue surrounding your partner na hindi siya kumbaga may toyo, tinutoyo siya. Puwedeng ikaw din yung tinutoyo. Tapos parang nahihirapan na yung isa doon sa toyo ng isa. At you're trying your best na i-approach siya logically instead of magpapadala sa emosyon. Ayaw mo magpadala sa emosyon at ikaw na nga ito, King of Cups, emotional mastery. You are emotionally stable and financially stable. Pero kung nasa ang relasyon ka ngayon, may partner ka na hindi stable sa ngayon at mukhang ikaw ang nagdadala. Ikaw ang nagdadala nito ngayon. As much as iniiwasan mo na mapraning or iniiwasan mo na madala sa emosyon, parang nahahawa ka na hindi mo mapigilan na maramdaman na rin na hindi ka emotionally okay kasi yung partner mo is not emotionally okay. So, ang tanong is, masaya ka pa ba? Ito na, dumating na yung card of emotional dissatisfaction. Merong iba sa inyo siguro napapaisip, am I in the right relationship? Should I stay or should I go? Maganda nga ang career ko at okay nga ako emotionally at financially, pero bakit parang hindi ako masaya? Saan ko pa pwedeng itend ang garden ko? Saan pa ako pwedeng mag-invest ng emotion? Saan pa ako pwedeng magtanim para may lumago na maganda? Parang mali ako ng tinamnan. At at di ko alam kung saan ako ha-harvest. Parang nagtatampo, may tampo. May tampo kay Taurus, pwede din na yung partner mo Taurus ang nagtatampo kasi parang nagkaiba kayo ng page, pwede kasi may pinagdadaanan yung partner mo at parang ikaw yung nagdadala, nahihirapan ka din kasi you're trying to approach it logically, pero itong partner mo parang talagang dinadala niya emotionally at nahihirapan ka. Puwede din na may something in the past talaga, na tina-try mong isipin. Let's say, puwedeng nasa same situation ka na in the past, pero nalagpasan mo siya. Ganyan din yung toyo ng ex mo, pero nalagpasan mo na siya. And so, ngayon, you're coming from that logical and understanding and compassionate space. You're trying to understand. Puwedeng mas matanda ka kasi sa partner mo, eh. You're trying to understand anong pinagdadaanan ng partner mo. Medyo nahihirapan kang intindihin yun. At siguro sa ngayon, pinanghahawakan
hawakan mo na lang yung stability, financial stability mo and emotional stability mo to handle it. There is something new coming along. I'm not really sure kung anong bago to. Pwedeng may magta-travel overseas. Siguro, yun yung pinagdadaanan din ng partner mo. Emotionally, hindi niya carry na ma-take yung decision mo to start something new. I'm not really sure what this fool is. Ikaw ang nakakaalam niyan kasi maraming pwedeng ibig sabihin na to. Yun nga, mag-work overseas, aalis, um, magsisimula ng bagong business, puwedeng ganyan, magtatrabaho sa bagong kumpanya, magre-resign, may gagawin ka na something na daredevil, something na hindi mo pa nagawa dati o puwede din na pagdedesisyonan mo 'to. At itong bagay na 'to puwedeng doon nanggagaling yung, tampo tampo o kalungkutan o yung kapraningan ng partner mo. Puwede din na yung partner mo yung may new venture, pero I feel like ikaw 'to, eh, may new venture. And, alam mo yun parang nagkaroon na ng stability, stable ang lahat sa'yo. Pero sa stability na yun parang napapaisip ka na parang hanggang dito na lang ba ako, hindi na ako maggo-grow, na lang ba ako dito. So, gusto mo to take it slow, but at the same time 'pag nagtagal ka pa diyan, 'pag hindi mo pa ginrab yung opportunity or whatever vision that you are seeing, kapag hindi ka pa nag-take ng risks, talagang tatagal pa yung chances mo para masaktan lang, parang gano'n. Kasi meron dito hindi masaya, emotionally dissatisfied na dun sa kung ano yung naipundar. I mean, masaya ka dun sa mga naipundar mo, okay ka dun sa mga naipundar mo, pero there's something out there, there's something more out there that I need to do. At yung umpisa pa lang ng reading mo, judgment, nandun ka sa reassessment o kaya actually parang in denial, eh, parang tumatanggi ka na i-reassess kung nasaan na ba ako and ano pa yung kailangan kong gawin. Pero definitely there's a new venture coming. May pag-alis, eh, yung new venture na yan. May pag-alis sa nakaraan, puwedeng gano'n o puwedeng nga yun pag-travel overseas. Puwedeng merong isa sa inyo, ang mag-a-abroad at yung isa, yung partner kung kayo ay partnered up, yung isa maaaring nahihirapang tanggapin yun. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka hanggang dito lang, meron ka pang kailangang gawin, may kailangan ka pang tapusin, at alam mo na hindi masaya na mag-settle lang kung nasaan ka. Kaya, alam mo yun, kung tutuusin successful yung relationship, successful ka, pero basta may kulang, parang ganun. Mensahe natin, ang mabilis yun parang sa Virgo, ang bilis ng reading. Ano yung mensahe mo? Para kay Taurus. Mensahe para kay Taurus. Mensahe para kay Taurus. Anong gusto mong sabihin kay Taurus? Universe, anong gusto mong sabihin kay Taurus? Ayaw niyang lumabas pa. Yun. Ay? Alam mo, parang siguro merong isang mas bata sa inyo. As in, malaki age gap. Kasi ano to eh, parang patronizing. Kapag ikaw yung nagbibigay, huwag kang humingi ng kapalit. Kapag ikaw yung nakaka-receive, magpasalamat ka. Huwag mong ilagay sa pedestal ang taong nagpapakain sa'yo. Magpasalamat sa kung ano yung nasaan ka ngayon, kung ano yung biyaya na natatanggap mo ngayon. At you have plenty. You are abundant. Having enough abundance na willing na pwede mong i-share. Alam mo pwede din na kaya feeling mo parang may kulang, puwede din kasi na nagkulang tayo sa pag-share. Baka gusto mo mag-share ng iyong abundance kasi baka may void or may unhappiness na nangyayari dun sa yaman na meron tayo simply because hindi natin siya shine-share. Di ko sinasabi na madamot ka, pero puwedeng gano'n. Ano lang yon example. Parang it never feels enough. Yung gano'n, do you really need more? Puwedeng come into this space of reassessment, reevaluation of your life. Do you really need more?
Do you already have plenty? Saan nanggagaling yung parang may kulang? So, invitasyon ito na maging kontento ka sa meron ka. Kung ikaw 'to, mapagbigay, share. Kung ikaw 'to, just be grateful and stop being parang patronizing dun sa nagbibigay sa'yo. Equal give and take. Practice equal give and take. And if you feel you have enough, share. Yun lang yun. Iwan ko na yun dun, Taurus. At salamat sa pagbisita. Like, share, and subscribe lang po. At sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye.